Ang pagpili ng inumin sa umaga ay may direktang epekto sa kalusugan, lalo na sa mga matatanda. Ayon sa mga pag-aaral, may ilang popular na inumin na, sa halip na makatulong, ay maaring magpahina sa ating immune system kung iniinom sa walang laman na sikmura. Sa video na ito, tatalakayin natin ang 3 uri ng inuming karaniwang kinokonsumo sa umaga na may potensyal na magdulot ng negatibong epekto sa resistensya. Batay sa datos mula sa mga kilalang publikasyong medikal, ang layunin ay makapagbigay ng malinaw, makatuwirang impormasyon upang makatulong sa mas maingat na pagpili ng inumin tuwing umaga. Ang kape ay isa sa mga pinaka-popular na inumin sa umaga, lalo na sa mga senior na umaasa rito para sa dagdag na enerhiya at konsentrasyon. Gayunpaman, kapag ito ay nilalagyan ng sobrang asukal at non-dairy creamer, maaaring magdulot ito ng hindi inaasahang epekto sa immune system. Ayon sa isang pag-aaral na inilathala sa American Journal of Clinical Nutrition noong 2018, ang mataas na konsumo ng refined sugar ay may kakayahang pababain ang aktibidad ng mga neutrophil, isang uri ng white blood cell na may mahalagang papel sa unang depensa ng katawan laban sa mga pathogen gaya ng bakterya at virus. Sa loob lamang ng 1 pas 2 oras, matapos ang isang sugar-rich meal o inumin, nababawasan ang kakayahan ng neutrophils na lumaban sa impeksyon ng hanggang 50%. Ang epekto nito ay maaaring tumagal ng ilang oras, kaya't kung araw-araw itong inuulit sa umaga, ang pangmatagalang epekto sa immune function ay nagiging mas malala. Bukod sa asukal, ang mga karaniwang ginagamit na non-dairy creamer ay kadalasang mayroong partially hydrogenated oils, isang pangunahing pinagkukunan ng trans fat. Noong 2015, opisyal na idineklara ng U.S. Food and Drug Administration (FDA) na ang trans fat ay not generally recognized as safe para sa paggamit sa pagkain. Dahil sa direktang ugnayan nito sa pamamaga sa katawan systemic inflammation na isa ring sanhi ng pagbagsak ng immune response. Ang chronic inflammation ay kilalang nag-aambag sa iba't ibang kondisyon tulad ng cardiovascular disease, diabetes type 2 at mahinang panlaban sa impeksyon, mga kondisyong mas karaniwan sa mga matatanda. Dagdag pa rito, ang sobrang caffeine intake sa umaga, lalo na kung walang laman ang tiyan, ay maaaring magdulot ng stress response sa katawan. Ang pagtaas ng cortisol stress hormone ay pansamantalang nagpapababa ng immune response. Ayon sa Endocrine Reviews 2006, habang ang moderate caffeine ay may benepisyo, ang kombinasyon ng caffeine, sugar, at trans fat sa isang tasa ng 3-in-1 o matamis na kape ay bumubuo ng senaryo na hindi kaaya-aya para sa immune health. Para sa mga senior na may pre-existing conditions gaya ng hypertension or diabetes, ang ganitong uri ng inumin ay mas mapanganib. Ang biglaang pagtaas ng blood glucose ay hindi lamang nakaaapekto sa insulin sensitivity, kundi nagpapababa rin sa kakayahan ng katawan na mag-regenerate ng mga bagong immune cells. Sa Diabetes Care 2020, ipinakita na ang poor glycemic control ay isa sa mga salik na nagpapababa sa immune resistance ng mga matatanda laban sa respiratory infections. Sa kabuuan, ang matamis na kape na may creamer at asukal, kung ininom araw-araw sa umaga, ay hindi inirerekomenda para sa mga taong nagnanais mapanatili ang maayos na immune function. Ang epekto nito ay hindi agad-agad nararamdaman, ngunit maaring magbigay daan sa mas madalas na impeksyon, mas mabagal na paggaling, at mas mataas na panganib sa mga chronic condition.
Rekomendasyon para sa mga senior na nais pa ring uminom ng kape sa umaga. Mainam na piliin ang black coffee o gumamit ng minimal na gatas na walang asukal tulad ng unsweetened oat milk o low-fat dairy milk. Kung nais ng tamis, maaring gumamit ng stevia o kaunting pulot honey sa limitadong dami. Ang ganitong pagbabago ay makatutulong sa pag-iwas sa unnecessary immune suppression at pagpapanatili ng mas malusog na metabolic profile. Isa pang karaniwang inumin sa umaga ng maraming Pilipino, kabilang ang mga senior, ay ang mga instant fruit juice o powdered juice drinks. Madalas itong ginagamit bilang pamalit sa totoong prutas o bilang kasama ng almusal. Bagamat may impresyon itong healthy dahil sa label na may vitamin C o may fruit content, ang totoo, karamihan sa mga ito ay halos gawa sa asukal, artificial flavoring, at food coloring na maaaring magkaroon ng negatibong epekto sa kalusugan ng immune system. Sa isang malawakang pagsusuri na inilathala ng Harvard School of Public Health noong 2017, ipinakita na ang mga sugar-sweetened beverages, kabilang ang mga powdered fruit drinks, ay nagpapataas ng glycemic load sa katawan. Ang epekto nito ay katulad ng pagkain ng matamis na pastry or soft drinks, nagdudulot ng mabilis na pagtaas ng blood glucose at insulin levels. Ang ganitong metabolic spike ay nagpapalabas ng inflammatory cytokines na ayon sa Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism 2014 ay nagdudulot ng temporary immune suppression, partikular sa mga matatandang may insulin resistance. Karaniwan din sa mga inuming ito ang paggamit ng citric acid bilang preservative at flavor enhancer. Habang ligtas ito sa maliliit na halaga, ang madalas na pag-inom ng citric acid lalo na kapag walang laman, ang tiyan, ay maaaring magdulot ng iritasyon sa lining ng sikmura. Sa mga matatanda na may kasaysayan ng gastritis o acid reflux, ito ay maaaring magpalala ng sintomas at humantong sa nutrient malabsorption, ayon sa World Journal of Gastroenterology 2015. Ang chronic gastric irritation ay maaaring makaapekto sa absorption ng zinc at vitamin B12, dalawang micronutrient na mahalaga para sa optimal immune function. Dagdag pa rito, ang mga synthetic vitamins na madalas idinadagdag sa ganitong inumin, gaya ng ascorbic acid, ay hindi kasing bisa ng natural sources kapag hindi sinusuportahan ng iba pang phytonutrients. Sa American Journal of Clinical Nutrition 2011, ipinakita na ang vitamin C mula sa whole fruit ay mas epektibo sa pagpapalakas ng antioxidant status ng katawan kaysa vitamin C mula sa fortified drinks. Ang dahilan ang synergy ng natural antioxidants, flavonoids, at enzymes sa totoong prutas ay hindi kayang tumbasan ng isolated vitamins na idinadagdag lang sa mga inuming powder. Bukod sa nutritional concern, mahalagang tandaan na ang mga matatanda ay may mas mabagal na metabolism at mas sensitibong blood sugar regulation. Kaya't ang araw-araw na pag-inom ng instant juice, kahit sa maliit na halaga, ay maaring makaipon ng long-term negative effects sa immune resilience. Ayon sa British Journal of Nutrition 2020, ang chronic intake ng mga inuming may mataas na glycemic index ay may ugnayan sa mas mataas na incidence ng respiratory infections at mas mabagal na recovery sa mga senior adults. Rekomendasyon sa halip na uminom ng powdered fruit juice, mas mainam na piliin ang freshly squeezed citrus juice tulad ng kalamansi o dalandan. Ngunit sa limitadong dami at hindi palaging araw-araw, isa ring mas ligtas at epektibong opsyon ang lukewarm water na may hiwa ng lemon or pipino, na nakatutulong sa hydration
nang hindi nagpapataas ng blood sugar. Maaari ring subukan ang mga unsweetened infused herbal drinks gaya ng chamomile o ginger tea na may natural na anti-inflammatory at immune-supportive properties. Sa kabuuan, ang instant fruit juices ay hindi dapat ituring na kapalit ng totoong prutas o natural hydration. Para sa mga senior na may layuning protektahan ang immune system, ang wastong pagpili ng inumin sa umaga ay bahagi ng kabuuang estratehiya para sa malusog at ligtas na pagtanda. Sa kabila ng mga babala mula sa mga eksperto, marami pa rin ang umiinom ng soft drinks o energy drinks sa umaga, kadalasan bilang pantulak sa almusal. Ang malamig at matamis na inumin ay maaaring magbigay ng pansamantalang sigla. Ngunit sa pananaw ng agham, ang ganitong gawi ay may seryosong epekto sa immune system, lalo na sa mga matatanda na may humihinang metabolic function at hormonal regulation. Ayon sa Journal of Nutrition and Metabolism 2019, ang mga soft drinks na naglalaman ng high-fructose corn syrup HFCS ay may kakayahang magdulot ng metabolic dysregulation na nagpapahina sa immune cell response, particular sa T-cells at macrophages. Ang HFCS ay hindi lang simpleng asukal, ito ay isang highly processed sweetener na mabilis magpataas ng uric acid at nagdudulot ng oxidative stress sa mga matatanda, kung saan ang oxidative balance ay mas marupok. Ang ganitong epekto ay maaaring magresulta sa chronic low-grade inflammation na kilala sa tawag na inflammaging, isang pangunahing sanhi ng pagbagal ng immune response sa pagtanda. Hindi lamang HFCS ang problema. Ayon sa European Journal of Nutrition 2017, ang mga canned energy drinks ay karaniwang may mataas na caffeine content, kadalasan 2 beses na mas marami kaysa sa regular na kape, kasama ang taurine at guarana, na nagpapataas ng adrenal activity. Sa mga matatandang may kahinaan sa adrenal gland o may history ng hypertension, ang sobrang caffeine ay maaaring magdulot ng overstimulation, pagtaas ng cortisol, at pagkapinsala sa sleep quality. Lahat ng ito ay may direktang epekto sa immune competence. Sa katunayan, isang pagsusuri sa Sleep Health Journal 2020 ay nagpapatunay na ang fragmented sleep at poor sleep quality ay nagpapababa sa produksyon ng natural killer cells, isang kritikal na bahagi ng innate immune defense. Bukod dito, ang carbonation ng soft drinks, kapag ininom ng wala pang laman ang sikmura, ay maaaring magdulot ng gastric discomfort at acidity. Ayon sa World Journal of Gastrointestinal Pharmacology and Therapeutics 2018, ang regular na exposure ng tiyan sa acidic beverages ay nagpapataas ng panganib sa mucosal damage at maaaring makaapekto sa absorption ng micronutrients tulad ng magnesium at zinc, na parehong mahalaga sa pagpapagana ng mga enzymes ng immune system. Ang pagkakabawas sa mga micronutrient na ito, kahit hindi mapapansin agad, ay nagdudulot ng mas mabagal na tissue repair at mahinang tugon sa impeksyon. Isa pang mahalagang issue ay ang pagtaas ng visceral fat na kaugnay ng madalas na pag-inom ng sugary beverages. Ang visceral fat ay hindi lamang imbakan ng taba, kundi isang aktibong pinagkukunan ng pro-inflammatory cytokines tulad ng IL-6 at TNF-alpha. Ayon sa Nature Reviews Immunology 2021, ang mga cytokines na ito ay direktang nagpapahina sa antiviral defense at nag-uudyok ng insulin resistance, na lalong nagpapalala sa immune suppression sa mga matatanda. Rekomendasyon ang mga senior ay hinihikayat na iwasan ang pag-inom ng soft drinks at energy drinks tuwing umaga, lalo na kung wala pang laman ang tiyan. Sa halip, mainam na simulan ang araw sa isang baso ng maligamgam na tubig
na may kaunting lemon o herbal infusion tulad ng luya ginger, turmeric, o pandan. Ang mga ito ay may natural na anti-inflammatory effect at hindi nagdudulot ng blood sugar spike o gastrointestinal irritation. Para sa mga nangangailangan ng pampagising, maaaring gumamit ng mild caffeine sources gaya ng green tea o diluted black tea, na mas mababa ang caffeine content at may mga polyphenol na kilalang sumusuporta sa immune regulation. Sa pangkalahatan, ang pag-iwas sa malamig, matamis, at mataas sa stimulant na inumin sa umaga ay bahagi ng isang mas holistic na approach sa immune health. Para sa mga senior, ang simpleng pagbabago ng gawi sa umaga ay maaaring magbigay ng malalim na benepisyo sa kalusugan sa katagalan, lalo na sa panahon ng mataas na panganib ng impeksyon at metabolic disease. Ang pagpili ng tamang inumin sa umaga ay may mahalagang papel sa pagpapanatili ng malusog na immune system, lalo na sa mga matatanda. Batay sa mga datos mula sa mga pinagkakatiwalaang pag-aaral, malinaw na ang labis na asukal, synthetic additives, at sobrang caffeine na matatagpuan sa ilang popular na inumin ay maaring magdulot ng metabolic stress, inflammation, at panghihina ng natural na depensa ng katawan. Bagamat maaaring nakasanayan na ang ganitong mga inumin, ang patuloy na pag-inom ng mga ito ay maaaring magbigay daan sa mas madalas na impeksyon, mas mabagal na paggaling, at pangmatagalang komplikasyon sa kalusugan. Sa halip, ang mga alternatibong mas natural, mababa sa asukal, at hindi nagdudulot ng gastrointestinal stress ay mas angkop para sa mga taong nasa edad 60 pataas. Kung layunin ninyong mapanatili ang malakas na resistensya at maiwasan ang karaniwang sakit habang tumatanda, ang pagbabago sa simpleng gawi sa umaga ay isang praktikal na hakbang. Umpisahan sa pag-iwas sa mga inuming tinalakay sa video at subukang pumili ng mga opsyong sinusuportahan ng siyensya. Para sa mas marami pang kaalaman tungkol sa nutrisyon, kalusugan ng senior, at mga rekomendasyong medikal, batay sa ebidensya, mag-subscribe na sa aming channel, ise-comment sa ibaba. Anong inumin ang madalas mong iniinom sa umaga at balak mo bang palitan ito? Huwag kalimutang i-like ang video na ito at isi-share sa mga kakilala mong higit sa 10 taong gulang upang matulungan din silang makaiwas sa hindi kinakailangang panganib sa kalusugan.